Ang apat na mga ngabayo. Sino nga ba ang apat na mga ngabayo? Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa magandang kalusugan kayong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang napakagandang topic. Isang prophecy na mabasa natin sa Biblia na hindi alam ng maraming tao ang meaning nito. Ito ay tungkol sa apat na mga ngabayo at mga kabayo. May puti, pula, itim, at maputla na kabayo. Ano ang mga ito? Tingnan natin. Bago yan, kung hindi ka pa subscriber sa channel namin, pwede mong i-click ang subscribe button at ang bell icon below. Maraming salamat po. Tila misteryo at nakakatakot ang apat na mga ngabayo. Ngunit ang totoo ay hindi naman. Bakit? Sapagkat ang Biblia at ang mga modernong pangyayari sa kasaysayan ay tumutulong sa atin na maunawaan ang paglalarawan ng bawat mga ngabayo. Ang kanilang paghayo ay nagbabanta sa lupa, ngunit nagdadala rin ito ng magandang balita para sa iyo at sa iyong pamilya. Sa anong paraan? Alamin muna natin kung ano ang inilarawan ng bawat mga ngabayo. Ang sakay ng puting kabayo. Ito ang simula ng pangitain. Mabasa natin sa Apokalipsis chapter 6 verse 2. Ang sabi, nakita ako at narito isang kabayong puti, at ang isa na nakaupo sa ibabaw nito ay may isang busog at isang korona ang ibinigay sa kanya. At humayo siyang nananaig at upang lubusin ang kanyang pananaig. Sino ang nakasakay sa puting kabayo? Ang sagot ay natatagpuan sa pahayag ng Biblia. Dito tinukoy ang makalangit na sakay nito bilang ang salita ng Diyos. Ang titulo na ito sa Biblia ay tumutukoy kay Hesukristo sapagkat siya ang tagapagsalita ng Diyos. Tinawag din siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at inilarawan siya bilang tapat at totoo. Ipinapakita nito na mayroon siyang otoridad na maging hari ng mga magdirigma at hindi niya abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit may ilang mga tanong na bumabangon. Sino ang nagbigay kay Jesus ng otoridad na manaig? Sa isang pangitain na nakita ni Propeta Daniel, ang Mesiyas ay itinulad sa anak ng tao. Tumanggap siya ng pamamahala at dangal at kaharian mula sa sinauna sa mga araw, ang Diyos na Jehovah. Malinaw na binigyan ng makapangyarihang Diyos si Jesus ng kapangyarihan at otoridad na mamuno at makapagtupad ng paghukom. Sa Biblia, ang puti ay madalas na ginagamit bilang isang simbolo ng hustisya. Sa makatuwid, ang puting kabayo ay isang naangkop na simbolo ng matuwid na pakikipagdigma ng anak ng Diyos. Kailan nagsimulang humayo ang mga ngabayo? Ang unang mga ngabayo, si Jesus, ay nagsimulang humayo nang tumanggap siya ng korona. Kailan siya nagsimulang maging hari sa langit? Noon bang umakyat siya sa langit matapos siyang buhayin muli? Hindi. Ipinapakita ng Biblia na kailangan pa niyang maghintay. Binigyan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod ng isang tanda na nagsasaad kung kailan natapos ang oras ng paghihintay na iyon at kung kailan nagsimula ang kanyang pagkahari sa langit. Sinabi niya na sa mga unang araw ng kanyang pagkahari, lalala ang sitwasyon. Magkaroon ng mga gira, kakulangan sa pagkain at salot. Nang sumiklap ang unang digmaang pangdaigdig noong 1914, malinaw na dumating na ang yugtong iyon ng panahon. At napakasamang kalagayan ito ay tinatawag ng Biblia na mga huling araw. Ngunit, kung si Jesus ay nasa kapangyarihan mula noong 1914, bakit pasama ng pasama ang kalagayan? Sapagkat noong 1914, nagsimulang maghari si Jesus sa langit
hindi sa lupa. Di nagtagal, sumiklab ang digmaan sa langit. Inihagis ng bagong luklok na haring si Sos na siya ring Miguel, si Satanas at ang mga demonyo niya sa lupa. Galit na galit si Satanas sapagkat alam niya na hindi na siya makakabalik sa langit at bilang na ang mga araw niya. At talagang kaunting panahon na lang bago isagawa ng Diyos ang kanyang hatol kay Satanas. Ngayon ay alamin natin kung paano pinatutunayan ng tatlong iba pang mga ngabayo na nabubuhay na tayo sa magulong mga huling araw. Ang unang mga ngabayo ay tumutukoy sa espesipikong individual, pero ang tatlong iba pa ay kumakatawan sa mga kalagayan sa daigdig na sasapit sa lipunan ng tao. Ang sakay ng kabayong pula. Ayon sa Apokalipsis chapter 6 verse 4, may isa pang lumabas, isang kabayong kulay apoy, at ang isa na nakaupo sa ibabaw nito ay pinagkaloobang mag-alis ng kapayapaan mula sa lupa upang magpatayan sila sa isa't isa, at isang malaking tabak ang ibinigay sa kanya. Ang mga ngabayong ito ay kumakatawan sa digmaan. Pansinin na alisin nito ang kapayapaan, hindi lang sa ilang bansa, kundi sa buong daigdig. Noong 1914, sa unang pagkakataon, sumiklab ang isang digmaang pandaigdig. Sinundan pa ito ng ikalawang digmaang pandaigdig na naging mas mapinsala. Ayon sa ilang pagtantya, mahigit 100 milyon ang namatay dahil sa digmaan at armadong labanan mula pa noong 1914. At napakarami pang individual ang napinsala. Gaano nakalala ang digmaan sa panahon natin? Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, lumilitaw na may kakayahan ang tao na lipulin ang buong sangkatauhan. Kahit ang mga organisasyong ang tagapag-ingat ng kapayapaan, gaya ng United Nations, ay walang nagawa para pahintuin ang sakay ng kabayong pula. Ang sakay ng kabayong itim. Ayon sa Apokalipsis chapter 6 verse 5 and 6, basahin natin. Nakita ako at narito isang kabayong itim, at ang isa na nakaupo sa ibabaw nito ay may isang pares ng timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang isang tinig na para bang nasa gitna ng 4 na nilalang sa buhay na nagsabi, 1 kwarto ng trigo para sa 1 denaryo, at 3 kwarto ng sibada para sa 1 denaryo. At huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Ang mga ngabayo na ito ay kumakatawan sa tagutom. Ipinapakita ng teksto na ito ang masamang kalagayan ng supply ng pagkain. Ang 1 quart o 700 grams ng trigo ay nakahalaga ng 1 denaryo, nakatumbas na 1 araw na sahod noong unang siglo. Pero hindi pa rin iyan makasasapat sa isang malaking pamilya. Babala ito na dapat tipirin kahit ang pangkaraniwang pagkain noon na gaya ng langis ng olibo at alak. Mayroon bang katibayan na ang mga bayo na ito ay gumalaw na mula pa noong 1914? Noong ika-20 siglo, mga 70 milyon ang namatay dahil sa tagutom. Ayon sa pagtantya ng isang otoridad, 805 milyon katao, mga isa sa bawat 9 na tao sa buong daigdig, ang kulang sa nutrisyon noong 2012 hanggang 2014. Sinabi naman ng isa pang ulat, kahit pagsamasamahin ang bilang ng mga namatay sa AIDS, malaria at tuberculosis, mas marami pa ang namatay sa gutom taon-taon. Sa kabilang ng maraming pagsisikap na malutas ang problema sa kagutuman, ang kabayong itim ay patuloy na naglalakad. Ang sakay ng kabayong maputla. Ayon sa Apokalipsis chapter 6 verse 8, ang sabi, nakita ko at narito isang kabayong maputla, at ang isa na nakaupo sa ibabaw nito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumunod kaagad sa kanya, at binigyan sila ng otoridad
sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng mahabang tabak at ng kakapusan sa pagkain at ang nakamatay na salot at ng mababangis na hayop sa lupa. Ang ikaapat na mga ngabayo ay kumakatawan sa kamatayang dulot ng salot at iba pa. Di nagtagal, karaan ng 1914, ang Trangkaso Espanyola ay pumatay ng milyon-milyong tao. Posibleng mga 500 milyon ang naging biktima nito. Mga isa sa bawat 3 kataong nabubuhay noon. Pero ang Trangkaso Espanyola ay simula pa lang ng salot. Tinatanya ng mga eksperto na dandaang milyon ang namatay dahil sa bulutong noong ika-20 siglo. Sa ngayon, marami ang namatay dahil sa AIDS, tuberculosis, malaria, at ang pinakabago ay ang COVID-19 na nakapatay din ng maraming tao sa buong mundo sa kabila ng puspusang pananaliksik ng medisina. Digmaan man, tagutom o salot, iisa lang ang resulta, kamatayan. Hindi tumitigil sa pangungulikta ng biktima ang hadis at wala rin itong ibinibigay na pag-asa. Pero may magandang balita. Malapit na ang magandang kinabukasan. Malapit nang matapos ang magulong panahon na ito. Tandaan, si Jesus ay humayong nananaig noong 1914 at inihagis niya si Satanas sa lupa, pero hindi pa tapos ang kanyang pananaig. Hindi na magtatagal, sa Armageddon, alisin ni Jesus ang impluensya ni Satanas at pupuksain ang lahat ng mga taong sumusuporta sa dyablo. Hindi lang pahintuin ni Jesus sa paghayo ang 3 mga ngabayo, tatanggalin din niya ang pinsalang dulot ng kanilang paghayo. Paano? Alamin natin ang mga pangako ng Biblia. Sa halip na digmaan, kapayapaan ang iiral. Pinatitigil ni Jehova ang mga digmaan hanggang sa dulo ng lupa. Ang busog ay binabali niya at pinagputol-putol ang sibat. Ang Jehova ay pangalan ng Diyos ayon sa Biblia. Ang mga umiibig sa kapayapaan ay makasusumpong ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan. Sa halip na tagutom, magkaroon ng saganang pagkain. Magkaroon ng saganang butil sa lupa. Sa taluktok ng mga bundok ay mag-uumapaw. Sabi ng Awit, chapter 72, verse 16. Sa halip na salot at kamatayan, ang lahat ay magkaroon ng magandang kalusugan at buhay na walang hanggan. Sabi ng Apokalipsis, chapter 21, verse 4, papahiri ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata at hindi na magkaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati, o ng paghiyaw, o ng kirot paman. Noong nasa lupa si Jesus, ipinakita niya kung ano ang magiging buhay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Itinaguyod niya ang kapayapaan, makahimalang nagpakain ng libo-libo, nagpagaling ng mga may sakit, at bumuhay pa ng mga namatay. Ito ang magandang balita. Salamat po sa pag-view sa video. Sana may natutunan ka. Basahin mo sa sarili mong Biblia ang mga Bible verses na pinapakita sa video. At huwag kalimutang mag-click sa subscribe button at sa bell icon para sa iba pang mga video na ina-upload namin. Please click like and share kung nagustuhan mo ang video. At huwag kalimutan na mag-iwan ng comments o suggestion below. Maraming salamat po.